Si PRRD, kahit natalo siya doon sa Bicol, bagsak lagapak si PRRD doon sa Bicol, pero yun ang inuna niya pinagawa. Ganon ang isang Duterte. Hindi siya tumitingin, hindi siya naghihigante, kung saan ang nangangailangan ng tulong at kung ano makakatulong, makakapagpagaan sa buhay at everyday life ng mga Pilipino. Yun ang ginagawa. Hindi pa rin tayo na talaga natitigil dyan sa dahig na yan, na kung tutuusin, na hindi naman dapat natin pinag-uusapan yan eh. Unang-una, si Pangulong Duterte, 80 anyos. At pangalawa, katulad na sinabi ko kanina, yung ikinakaso sa kanya, yung idinidiin na dahilan sa kanya, yun po ang nagustuhan ng mga Pilipino. Oo. Hindi nga pumapayag ang mga Pilipino na dalhin siya dyan. Eh, mga ilan-ilan lang itong mga pumapayag. Itong siguro, itong mga nagjeta noong siya ay nakaupo. Jeta sa korupsyon. No? Jeta sa pagnanakaw. Oh, galit na galit yan. Kaya ayaw na nila makabalik ang mga Duterte kasi wala eh. Walang kita pag Duterte. Oo, syempre. Tsaka yung mga drogista, nawala and all that. So, mahihirapan talaga ang mga tiwali ng mga politiko pagka isang katulad ni Duterte ang nakaupo. Kasi, ayun, ang mga politiko naman sa Pilipinas, karamihan dyan, may mga politiko na tumatakbo para makatulong talaga. Pero karamihan dyan, ako po, ginagawa negosyo. Oo. Kasi kung gusto nilang tulungan, bakit ganito pa rin? Oh, ang takbo ng Pilipinas, bakit ganyan pa rin ang distrito nila? Bakit ganyan pa rin ang probinsya nila, walang pagunlan? So, ibig sabihin, wala, hindi sila nakakatulong. Pero sa akin naman, ako bilib ako dito kay Senator Alan Cayetano dahil yung ginagawa niya ay pangmatino talaga eh. Pangmatino, kumbaga, sinusunod kung ano yung nasusulat sa batas ng ICC, sa batas ng Pilipinas, yun din naman ang ino-offer niya, na mabigyan ng konting kalayaan, konting kaginawaan si Pangulong Duterte na nagsilbi naman sa ating bansang Pilipinas na kung tutuusin nga, mas marami pa nagawa si PRRD, pasintabi doon sa mga mawalang galang na doon sa mga naunang presidente. Pero totoo naman, na mas maraming nagawa si Pangulong Duterte kumpara doon sa kanila. Pero kasi biruin mo, may mga politiko kasi na pag hindi sa kanila mapupunta yung credit, hindi nila pinagpapatuloy. Hindi nila pinagpapatuloy ang isang proyekto. Katulad na lang halimbawa, ito sa Bicol, yung Bicol International Airport, 20 years na nakabinbin yan, partner. 20 years na nakabinbin, or 10 or 20 years, isa or dalawang dekada na nakabinbin, na hindi nila nagagawa ng paraan dahil wala nga mga political wala silang mga abor sa politika, wala silang abor sa mga Pilipino, walang political will. Pero si PRRD, kahit natalo siya doon sa Bicol, bagsak lagapak si PRRD doon sa Bicol, pero yun ang inuna niya pinagawa. Ganon ang isang Duterte. Hindi siya tumitingin, hindi siya naghihigante, kung saan ang nangangailangan ng tulong at kung ano makakatulong, makakapagpagaan sa buhay at everyday life ng mga Pilipino, yun ang ginagawa. Ngayon, wala tayo pinapahirapan eh. Mahirap na nga, pinahirapan pa eh. Pero ako, naniniwala ako na etong panahon ni Marcos Jr., simula nung nahalal siya, hanggang sa nagkaroon na siya ng 3 years na panunungkulan bilang Pangulo, at kung suswertiin man siya na makatawid pa hanggang 6 years. Grabe ka naman. Didiin mo talaga na matatapos na siyempre, hindi natin alam panahon ngayon eh. Bukas ang makalawa, naunahan lang yan. Grabe ka naman kay Tito Bombo. Pwede mamaya, ikaw. Pwede naman mamaya, siya ako. Ganun lang yan eh. Panahon yan. Walang pwedeng... walang pwedeng dyan, walang pwedeng humadlang dyan. Sige, tuloy mo. Pag dinisisyonan ka na, doon ka na. So kung siswertihin mo si Bongbong na makatawid siya hanggang 6 years, matapos niya itong termino Parang niya. ayaw mo swertihin. Gusto mo eh. Ikaw kasi, lagi mo pinapainit ulo ko eh. So yun nga talagang ito yung una-unahan sa kasaysayan ng isang Pangulo na maraming yumaman ng mga politiko. Naku po. Yan ang isa sa mga masisiguro ko dyan. Simula nung umupo si Bongbong Marcos hanggang sa matapos. Pala legacy niya. Oo, yan talaga, promise. Ang daming talagang yumaman ng mga politiko nung panahon. At doon nga, mapatungkol kay Senator Alan Peter Cayetano, maraming bumaliktad no? Marami. Kaya yung sinabi ni Pangulong Duterte, yung tatandaan ko na, kaibigan mo ngayon, bukas hindi na. Pero lang, ang masakit nga doon, ganyan naman talaga rin sa mundo ng politics world na pagkatapos kang pakinabangan, pag kakalimutan ka na. Pero bilib nga ako dito kay Senator Alan,
dati nga talagang tahimik to eh. Nabubuisit tayo dati. Oo, nabubuisit tayo na magsalita ka naman, Senator Alan, ano na. Pinagtutulong-tulungan na yung mga Duterte. Pero ngayon, talagang doon yung pinatunayan na hindi ako katulad ni Tolentino na balimbing. Oo. Hindi ako katulad ni Manny Pacquiao na balimbing. Balimbing, puro balimbing. Hindi ako katulad ng iba dyan na kapag... kaya nagtatampo yung matanda si Chavit eh. Diba? Hindi ako katulad ng iba dyan. Pag nanalo na. Kapag pinakinabangan mo na, katulad na lang yan. Yung Marcos Jr., pinakinabangan si Pastor. Ang KOJC, lahat. Walang problema. So kung ano yung sinasabi ni Chavit, mas matindi pa doon yung kay Pastor. Oo. At mas ano rin sa mga Duterte. So tingnan niya, talagang ang pangit pagkatiwalaan ng mga ganyang mga politiko na pagkatapos kang pakinabangan, naiiwan ka sa ere, lalo't pag kailangan mo na. Kaya ito si Senator Alan Peter Cayetano, talagang ako gusto ko pa na makita pa siya at ma-extend pa siya bilang senator. Hindi porket kumakampi sa mga Duterte. Oo. Kasi tama yung sinasabi niya na human rights kayo ng human rights. Pero yung tao, wala bang karapatan ng, hindi ba pwedeng bigyan ng human rights yun? Correct. Diba? Tao pa rin yun. Hindi naman yun eh. Hindi naman, kahit si Marcos, balik rin natin, si Marcos Jr. na sa katayuan ni Pangulong Duterte, karapatan mo pa rin bigyan ng batas pang tao yan. Kailangan niyang makuha yun. Oo. Diba? So, kahit na ganyan, sinasabi niyo, human rights, lumabag sa human rights si Pangulong Duterte, maraming pinatay, ito ganyan. Kaya nga ang galing ni Senator Alan kasi talagang binaliktad niya. Eh, lahat naman tayo deserve natin na magkaroon tayo ng ganun. Yes. Kasi tao pa rin tayo. No? So yun yung hinahabol. Doon ako bumilib lalo kay Senator Cayetano. Kaya ako, gusto ko pa talaga na makita ko pa siya. Taga sa inyo yan, di ba? Oo, tiga sa amin yan. Kapitbahay ko lang. Ninong ko nga yan eh. Ninong ko yan. Si Senator Alan. Mas mukha lang ako matanda sa kanya. Okay.